Panay ang atake nyo sa Duterte. Magsabi lang kayo ng isang proyekto ni Pangulong Pilipinas ay pamimigay ng ayuda. Very busy sila ni Martin. Kung saan-saan. Hindi po sustainable yan. Wala pong bansang umunlad na namimigay lang ng ayuda ang pinangapanahing trabaho. Pero ito po, yung pagbagsak ng piso at pagbagsak nitong stock market, pero pinagmamalaki na gumaganda raw ang ekonomiya na hindi naman natin makita. Yan po. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nag-iikot po sa Mindanao si Pangulong Marcos, namimigay ng ayuda. Diyan po sa iba't ibang parte ng Mindanao, no? Napunan nyo ba? Ang dami pong pinamimigay na ayuda, pero wala pa rin pong malinaw kahit po yung mga pumapasok dito na mga trolls. Isa lang po yung tinatanong natin, no? Ito po, ganito lang po natin atakein sila. Panay ang atake nyo sa Duterte. Magsabi lang kayo ng isang proyekto ni Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mahirap pong isustain na ang tanging visible na project ng Pangulo ng Pilipinas ay pamimigay ng ayuda. Very busy sila ni Martin. Kung saan-saan. Hindi po sustainable yan. Wala pong bansang umunlad na namimigay lang ng ayuda ang pinangapanahing trabaho. Lahat po ng mga Southeast Asian countries, boom po ngayon yung mga foreign investments. Ang dami po nag-invest sa mga kapitbahay natin. So ito po ay hindi po pwedeng sabihin kay Duterte po kasi yung pagbagsak ng ekonomiya nung panahon ni Duterte, dulot po yan ng pandemya. Pero ito po, yung pagbagsak ng piso at pagbagsak nitong stock market, pero pinagmamalaki na gumaganda raw ang ekonomiya na hindi naman natin makita. Yan po. May maganda bang ekonomiya na bagsak ang piso mo, bagsak ang stock market mo? Hindi po ubra na gumaganda ang ekonomiya, bumabagsak ang stock market. Anong uri ng pagsusuri meron yan? Yan po ay balita ngayon sa, balita po yan sa Manila Bulletin. The local stock market dropped further as investors wait for fresh economic data while sentiment is dampened by continued weakness of Philippine peso. Ano po ang solusyon dyan? Mamigay ng ayuda. Wala tayong magagawa eh. Yan ang ating presidente. Yung mga hinangaan po si Pangulong Marcos dahil ang gagaling ng cabinet official niya lalo na sa finance. Tanggal na yata yung mga magagaling sa finance. Di ba? Yung magaling na joke, no? Wala na yata, no? Tanggal na ba yung magaling na joke, no? Maharlika Fund. Naalala ko lang po yung Maharlika Fund. Nabasa ko lang dito. Kumusta na ba yung Maharlika Fund? Pera po ng taong bayan yan, no? Pera ng mga bangko. Yung pinampuhunan dyan. Nakatenga pa po ba yan o nauubos-ubos na? Kasi naalala ko nung BSP pa si Benjamin Diokno. Kahit nagbabagsakan yung mga pera ng ibang bansa, nagagawa niya ng paraan. 'Di ba? Yung mga napagkakasya ba, yung mga dollar na pinapasok ng OFW, na nagagawa ng paraan ni Benjamin Diokno. Kaya hindi tayo gaano eh. Ano na yun pandemic pa. Speaking, no, congratulations po kay Pangulong Duterte. Ano po ang sabi na Okta Search? Gulat na gulat sila, kinukumpara nila. Ang layo ng trust and approval rating ni Pangulong Duterte sa kasalukuyang gobyerno.
Si Pangulong Duterte, 80 to 90% kahit daw nasa pandemic. Yun po yung ano alam nyo, yung Pangulo po, dapat inspiring yan sa tao. Makikita nyo po yung rating ng Pangulo kung nai-inspire niya yung tao. 80 to 90% ang trust rating ni Pangulong Duterte. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, kahit bagsak ang ekonomiya natin. Alam nyo kung bakit? Nakikita ng tao na buong tiwala sila. Na alam ni Duterte yung ginagawa niya, naniniwala tayo na kaya tayong iahon ni Duterte. Hindi po, ang point ko po sa Maharlika Fund, sayang, di ba? Wala siyang tulong eh. Bagsak din ng stock market natin, bagsak din ng piso natin. May perang binigay dyan yung Bangko Sentral eh. Baka ngayon pa, hindi ako ekonomista eh. Pero may nilalaro sana yung Bangko Sentral na pera. Pag mababa yung piso, nagagawa nila ng paraan yan pag maraming dolyar. Kumuha po ng pondo sa Bangko Sentral, nilagay sa Maharlika, na wala po tayong balita kung ano na mga proyekto. Panay ayuda lang yung ginagawa eh. Di ba? Yung mga follower nga, wala masabi kahit na ano man lang na proyekto. Real talk po. Wala po silang mabanggit man lang kung anong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Kaya, ang baba-baba po talaga ng ng mga Pilipino ngayon. Ng tiwala sa ating pamahalaan. Anyways, punta na po tayo rito sa main topic natin. Dito muna kay Chis Escudero, no? Alam mo, yung mga pronouncement ni Chis Escudero, sinasabi niya na ako yung nagplano niyan, no? 4 days lang na plan. Meron mo, 4 days na plano mo na mapatalsik si Mig Zubiri. Napakagaling mo naman. Walang tulong ang Malacanang. Ang bagong pahayag ngayon ni Chis Escudero, ang Malacanang nalaman lang nila. No? Nalaman lang nila, tapos na. Nakapagpalit na. Pero automatic na meron kagad kayong pa-dinner. No? Tsaka bakit ka defensive? Bakit ka paliwanag ng paliwanag na walang kinalaman yung Malacanang? Na ito ay ikaw ang nagtrabaho, na walang hand dito yung Malacanang. Between sa kasalukuyang Senate President at sa former, yung katatanggal lang. Kasi walang dahilan eh, di ba? Bakit tatanggalin? 1 taon na lang. 1 taon na lang, eleksyon na uli. Bakit hindi pa makapaghintay? Anong sabi ang sinasabi mo, trinabaho mo. Mamili kayo sa former Senate President at sa kasalukuyang Senate President. Sabi ng kasalukuyan, siya nagtrabaho ng lahat, walang kinalaman na Malacanang. Napa-oo niya yung mga senador na yun na walang hand yung Malacanang. Samantalang yung former Senate President, ang sinasabi, kaya siya tinanggal sa pwesto dahil hindi siya sumunod sa powers that be. Hindi siya sumunod sa nakakataas. Sa madaling salita, hindi siya sumunod sa iyon na nga. Kaya, bahala na kayo kung sino po ako. Ako tatanungin nyo. Mas pinaniniwalaan ko yung kaya tinanggal dahil hindi sumunod. Obvious naman eh. Kaya nga kayong tatlo, nagkandara pa, bigla kayong umaten kay Bato eh. Dahil obvious ng utos ay ipatigil. Lahat ng pronouncement, pati ni Zubiri, ipatigil. Chis Escudero, ipatigil. Si Dinggoy, ipatigil. Di yun ang utos. Kayo naman, no? Kaya pag mga ganyan ang pinagmulan mo,
Chis Escudero, na parang yung mga Pilipino ay hindi marunong mag-isip. Mahihirapan ka mamuno. Hindi kami bibilib sa'yo. Ang pinagmulan mo, ano kagad eh. Binobola mo kami kagad eh. Okay. Ito po ang magiging sukatan natin. Hindi nagawa ni Zubiri yung magtsatsa. Ngayon, sinasabi na naman ni Martin, umaasa sila na maipapasa yung economic tsatsa. Yan lang po yan. Malalaman nyo kasi si Chis Escudero, before tong magkaroon tong tinatawag na kudita, ayaw niya sa tsatsa. Pag biglang nagtsatsa yan, o nga no, Quezon de Bola. Pag biglang nagtsatsa si Quezon, alam nyo na, tama talaga si Mig Zubiri.